Good evening. Happy Sunday po sa ating lahat. Today, I will sharing the book of James in the Bible and chapter 4 verse 7 to 10. So, ang sabi nga po sa book of James, sabi sa James 4 verse 7 to 10, kaya nga magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Maghinagpis kayo at umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ang kalungkutan ay ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos, ng Panginoon at itataas niya kayo. So, yun po yung ating passage for today. That's my reference book of James. So, now, kung titingnan po natin yung talata, ay sinasabi po dito na ang lahat ng mga pagsubok na ito ay dapat ay maging kagalakan natin. So bakit? Why? Why trials? Pwede po ba yun? Na mayroon kang pinagdadaanan ay maging kagalakan? O nag-joyful ka? So siguro sa ibang tao o sa nakakarami ay sasabihin na kalokohan, no? Because joyful but we have a trials, di po ba? So parang napakahirap ata nun. But ito po yung nais ng Diyos. So kabaliktaran po sa ating kaisipan, no? Na hindi po tayo makapag-joyful o hindi po tayo makakapag hindi po tayo magiging masaya kapag dumaraan po tayo sa mga pagsubok. But ito po ang sinasabi ng Biblia. No po? Yung ating kalungkutan ay maging kagalakan. Yun po yung sinasabi po ng talata. So yun po yung sinasabi. Kaya po yung ating point 1 ay sinasabi po, how can the trials be joyful? How can trials be joyful? Yun po yung first, yung unang punto po natin. The first point. So kaya po, ang sabi nga po sa Revelation chapter 1 verse 3, no po, pinagpapala ang bumabasa ng aklat na ito ang mga nakikinig sa propesiya ito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. So, paano po natin ito pakikinggan at paano po natin maisasagawa? Kaya nga po yung point number 1 po natin ay sinasabi na how can trials be joyful? So, mangyayari po ito kung pagtatagumpayan natin ang mga trials. Magiging kagalakan po natin ito. Magiging joyful po tayo. Bakit? Mayroon pong pagpapala na ilalaan ng Diyos. Ayun pong sabi sa Revelation chapter 1 verse 3 na ating binabasa. Amen? So, kaya po yung sinasabi. In pangalawang punto or pangalawang support ay ito pong sinasabi in John chapter 12 verse 48, the word will judge at the time. The word will judge at the time. So, sa pamamagitan daw po ng mga salita, tayo ay hahatulan kung tayo ay hindi magtatagumpay sa mga trials. Kung hindi natin pagtatagumpayan ang mga trials o mga pagsubok. So, after that is you are judged for God. Yung
yung ang Panginoon po ay magja-judge sa atin o hahatol. So sa pamamagitan ng salita. So yung pinahayag po ng Diyos sa atin at siya din po yung hahatol sa atin. It's the word of truth. Siya din po ang maghahatol. Ayan po. So pangalawa po ay how to judge the person. So ano po yung proseso ng pagja-judge ng Panginoon? In Revelation chapter 20 verse 12, nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging ang dakila at ang pinakahamak. Binuksan niya ang mga aklat at binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan niya ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nasusulat sa mga aklat. So malinaw po na sa pamamagitan ng aklat o sa pamamagitan ng word o salita ng Diyos, siya din pong hahatol. Ayan po. So malinaw po yung sinasabi ng scripture. Pangatlo po, what is the real joy? So ito po yun. In Romans chapter 15 verse 12, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal na pag-asa at nawa ay pagkalooban na kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa. So kaya nga po sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos ay doon po tayo magiging ganap ang ating kagalakan. So nawa ngayong gabi ay meron po tayong naunawaan patungkol po sa ating tinalakay sapagkat napakaiksi lang po ng oras natin. Ano po? So magandang gabi, happy Sunday po. Pagpalain po kayo sa mga salitang ito.